What's up, vlogs? Welcome to my guys! Kung bago ka pala sa channel ko, please don't forget to subscribe at hit lang like button. Also, follow me on Facebook, Real Ryan, Official Real Ryan on Instagram, and Rara Ryan on TikTok. Rara Ryan! O ano, napaklik ka dahil sa thumbnail, no? Bago natin umpisahan yan, gusto ko muna i-share na isa sa mga rason kung bakit ako nag-start mag-YouTube. Dahil nainis ako sa mga kumakalat na mga maling akala ng mga tao online tungkol sa mga bagay-bagay tungkol sa car ownership dito sa Pilipinas. Or in other words, mga kinakalat na kabalbalan na mga mema vloggers na gusto lang sumikat at matawag na vlogger. Dapat yung preno mo hindi umiinit. Kagulong mo, men! Diba? Ang titibay, mali na nga, kinakalat pa. Ang masaklap pa, kapag tinama mo sila, ikaw pa ang mali. Ako palang mali. Toxic pa ako. Itigil daw ang cancel culture. Suportahan na lang daw ang nag-uumpisa. Dapat daw respetuhin ang opinion o sinasabi nila. Kaso, paano kung mali, di ba? At eto ang car tips na mali pala pero tinuturo sa Pilipinas. O in short, kamote tips. Only in the Philippines. Kamote tip number 1, ang walang katapusan na push start. Guys, 2022 na, pero ganito ang tinuturo ng mga content creators. May content na lang ba, guys? Hello friends, meron ulit akong tip na ituturo sa inyo, guys. Ito naman yung tamang pag-start ng car, lalo na sa mga push button na cars. So, ganito muna yung gagawin natin, guys. Ganito yung tama. Una, pindutin mo muna tong push button na to, tapos may ilaw dito sa natin, cluster, ayan. Then pangalawa, pindutin mo uli. Pag pindot mo yan, iilaw na yung ibang dito sa cluster, ayan guys. So pag may mga nawala na dyan, tsaka mo ngayon tatapakan na yung preno, then pindutin mo uli. Yan, mag-start na yung car. Bakit ganun yung tamang way ng pag-start ng car sa mga push start na sasakyan? Para hindi agad mabigla yung battery, guys. So yung kuryente niya dumadaloy na agad muna sa makina. Kasi kapag may nakita kasi akong mga drivers, guys, patay muna natin saglit ha. Ang ginagawa nila, guys, tapak na agad sa preno tapos start na agad. So mabibigla yung battery. Wow, nagugulat ang battery. 'Di ba? Mas maganda yung ganong way ng pag-start, guys, para mas lalo tumagal din yung battery natin at hindi mabigla. Tapos, ganito ang comment section. May shoutout pa sa akin. Tapos may bumak up pa na ganito. Ha. Push start gusto nung isa eh. Okay guys, sa totoo lang, mixed emotions ako. Natutuwa ako na ako yung tinatag nyo doon. Pero medyo nalulungkot ako sa comment section. Kasi wala namang masamang mangyayari sa auto mo pagka ginawa nyo yun. Alam nyo naman din yan, walang masamang mangyayari. And okay yung gustong mangyari ni play, di ba? Gusto niya makatulong in some form, in some matter. Kagaya ko, nag-share lang din ako ng tips sa kotse and marami natutulungan, di ba? So, he's on the right track, guys. Medyo mali lang yung napupulot niyang contents, pero tanggalin natin yung cancel culture, men. Kung ako, naniniwala kayo sa akin, please lang awatin natin yung cancel culture na yan. And tingin ko naman, nagsisimula pa lang talaga siya. Kung gusto mo ng better contents, just PM me. Kung naniniwala ka sa mga pinagsasabi ng isang nagmamarunong na tambay, pwede mo akong i-PM, bro. And gandahan natin yung contents mo. Sa mga nagsasabi na keso kailangan daw ma-prime ang fuel line, uulitin ko. 2022 na, guys. Di sana binobomba nyo pa muna ang silinyador bago pinapatay, di ba? Kaso, di na nga uso yun kasi fuel injected na nga ang mga sasakyan at di na karburador. Sa bawat patay ng makina, hindi naman bumabalik sa fuel tank lahat ng fuel. Actually guys, sobrang nakahiya tayo dito. Ultimo ang mga car brands gumawa ng video ng how to start a push start after mag-viral dito sa atin. With your foot on the brake, press the engine start-stop button once and release. You'll hear the engine start, and you're ready to drive away. Isipin mo, wala pang 2010, may push start button na sila. Pero napagawa sila itong 2016 dahil sa nag-viral na video.
Tapos 2022 na, ganun pa rin tayo. Kaya ang tama ay kung ano ang nakalagay sa manual. Isang push lang, apakan ng brake at pindutin ang push start. Pero para sa mas kompletong detalye para dito, na keso nagugulat daw ang kotse at kung ano-ano pa tungkol sa push start button, hanapin na lang itong video na to. How to properly start a push start, the truth. Kaya sa mga nagsasabi na push start ang dapat mong gawin, kagulong mo, men. Eto, kamote tip number 2. Ang tamang pag-park ng automatic. Parang sila na naman to ah. Hello, meron lang akong ibibigay na tip para sa mga new drivers natin at syempre sa mga matatagal na drivers, alam na alam nyo na to. So una, andal muna tayo ng konti. Baba natin yung handbrake. Drive, andal tayo ng konti, guys. Yan. Ang ituturo ko ay yung tamang way ng pag-park. So, ganito yan, guys. Pansinin mo, naka-drive tayo. So, ang gagawin natin, neutral muna natin, guys. Neutral. Angat yung handbrake. Tsaka natin ngayon ipapark. Yan. Bakit ganito? Para hindi mabilis masira yung transmission natin. Para mas lalong tumagal siya. Kaya dapat ganun yung tamang gawin natin sa pag-park. Kasi may mga drivers tayo na napansin ko lang, katulad ko na new drivers lang din. Ang ginagawa nila, drive, aangat yung handbrake, diretso na agad sa park. Yun yung maling way ng pagpapark, guys. Kaya sa mga new drivers natin, sana nakatulong ako sa inyo. At sa mga dyan na may mga tips pa, comment ko lang sa comment section natin sa TikTok. So ayun lang, bye! Ang tip nila, kapag magpa-park daw ng sasakyan galing sa drive, habang nakaapak sa brake, ilagay muna sa neutral, angat ng handbrake at ilagay sa park para hindi daw malagay ang timbang at masira ang transmission o isang parte ng transmission na tinatawag na parking pole. Actually ito, pati sa Google, dahil sa kumakalat na mga tips, pati mga ibang online writers naniwala. Kaya puro bagong release lang ang mga articles nila. Isipin mo, kung nag-park ka ng pa-reverse, nasa reverse ka na. So, dapat ba ilagay sa neutral muna? Tapos mag-park brake, tsaka ilagay sa park? E di dumaan ka na ulit sa reverse, di ba? May sense ba na dadaan ka ulit sa reverse? May logic kasi kung bakit PRND ang sequence ng automatic transmission. So, paano nga ba mag-park ng automatic? Kung galing ka sa drive, nakatigil ka na, habang nakaapak sa brake, ilagay na sa park at engage ang parking brake. Or, habang nakadrive ka, nakaapak sa brake, i-engage ang parking brake, tapos ilagay sa park. Kapag naka-reverse ka, ganun din. Take note, ang importante ay naka-engage ang parking brake. Kadalasan kasi, hindi properly maintained ang parking brake ng sasakyan. Hashtag, alam mo ba na dapat 3 to 5 clicks lang dapat ito? At kung lampas na ito sa 5 clicks, maluwag na ito. Kaya importante ang proper PMS o ipasok sa standards ng manufacturer. Sabi ni Michelle Baladorps, how do you lift up your handbrake daw po? With my huge biceps. Hindi, joke lang. Okay, so tingin mo magpa-park yan. So from drive, preno ang magpapahinto sa auto. Make sure preno ang magpapahinto sa auto. Pagka preno, put it in neutral, then angat yung handbrake. That way, hindi naka-engage yung gears pag hinto mo. Ang nagke-carry ng weight ng sasakyan ay ang handbrake. After that, pwede mo nang i-release yung paa mo sa brakes para ensured ka na handbrake ang nagpapahinto. After doon, put it in park and you're sure na hindi yung gear locking pin mechanism ng automatic transmissions nyo ang bumubuhat ng weight ng auto nyo. Safe na lang yung parking, okay? Nasa handbrake dapat ang weight ng sasakyan. Ingat guys. Diba? Tingnan mo na lang kung gaano nila kataas hinatak ang handbrake. Kaya para sa mga nagmamaliit ng kasa PMS, isa ito sa kadalasan na nami-miss out sa DIY or sa mga nakiki-PMS na sirani ko. Tapos sasabihin na naman, napakulo na naman to ng mga car manufacturers para lalong mapagastos.
Tsaka isa pa, hashtag, alam mo ba, hindi basta-basta masisira ang parking pole, hindi kasi yan gawa sa cardboard na may UP kagad. Bakal rin. At kung sakali na nailagay mo nga to habang umaandar, mag-ratchet to. Alam ko, madami pa rin doubters dyan. At malamang habang nakikinig ka ngayon, nagtatype ka na sa comment section. Eto, isa pang pruweba. Sa panahon ngayon, mas advanced na ang mga kotse. Ginagawa ng mga car manufacturers maiwasan na masira ang kotse ng mga car owners, lalo na sa mga abusado at kamote owners. Hashtag, alam mo ba na kapag naka-electronic parking brake ka, tapos kapag nilagay mo sa P ang sasakyan, automatic na mag-e-engage ang parking brake? Bakit kaya? Ang dami ko na na-explain, no? Pero ito ang pinakamabigat, ang nakasulat sa manual. Stopping the engine, automatic transmission. Stop the vehicle. Shift the shift lever to P. Set the parking brake. And press the engine switch. Kaya sa mga nagsasabi na opinion ang sinasabi ko, facts to. Ito yung nakasulat sa libro. O ano, nabasa nyo? Kaya sana ngayon, alam mo na ang tamang pag-park ng automatic. Ang dali lang, di ba? Ang importante, naka-parking brake. Pero kung gusto mo pa rin mag-neutral, handbrake, reverse, tapos park, o kapag galing ka naman ng reverse, neutral, handbrake, tapos reverse ulit, tsaka park, at gusto mong pahirapan ng sarili mo, ikaw na lang sana. Preno ang magpapahinto sa auto. Make sure preno ang magpapahinto sa auto. Pagka preno, put it in neutral, then angat yung handbrake. Kamote tip number 3. Hindi daw umiinit ang brakes ng sasakyan. Di ka naniniwala na may nag-tip ng ganito? Tara, panoorin natin. Boss, linis yung disc brake ko sa harap. Bakit napansin ko nag-iinit agad yung disc brake? Normal lang ba yun? Thank you. Hindi po normal yan. Dapat yung preno mo hindi umiinit. Kasi unang-una, hindi ka naman race car at hindi naman nakakabit sa'yo ay racing brakes para maging mainit muna bago kumapit. Kung regular or stock brakes yung nakakabit sa'yo, supposedly hindi siya umiinit mag-isa. Ang nangyari dyan siguro, mali yung pagkakakabit ng brakes nung binalik. Ano daw? Kagulong mo, men. Kapag ang brake pads mas malaki sa caliper, hindi ito papasok. Ano kayang pinagsasabi nito? Or may na-stock na dumi, or umangat masyado yung pads. Worst case, kung nagpalit sila ng pads, malaki masyado yung kinabit, pinilit lang nila. Best thing you should do is ibalik mo yan dun sa mekaniko kung sino naglinis ng preno mo, ipa-back job mo. Hindi naman stretchable ang brake caliper. Grabe, kawawa naman mekaniko. Back job pa nga. Hindi naman tayo lahat perpekto, kaya kung nagkamali sila, sa malamang aayusin nila yan. Pero kung ayaw nilang ayusin yan at sinisisi ka pa, umalis ka na sa shop na yan at wag nang bumalik pa. Teka, kala ko ba no to cancel culture? Anyways, lahat ng brakes umiinit, mapa-race car or daily car. Pagbaba mo ng kotse tapos mong gamitin, pwede mong itry hawakan ang goma mo. Mainit na yan, sure. Mags, mas mainit. Brake caliper or yung brakes? Try mo na lang kung ayaw mong maniwala sa akin. Pero walang sisihan kapag napasok ka. Ang symptoms ng pag-overheat ng brake ay brake fade o ang pagkawala ng pagtigil sa pag-apak ng brake. O kaya, minsan umuusok na o nag-iingay o madalas na pag-squeal ng brakes. Tapos, ang kadalasan naman na rason ng pag-overheat ng brakes ay ang pagbabad sa preno. Kaya importante ang engine brake. O kaya, ubos na ang brake pads o disc, sige pa rin. Or poor quality ng brake parts. Kaya fake parts, brake hearts. Or na-stuck yung caliper pins. Sana alam mo na ang normal sa hindi normal na pag-init ng brakes. Pero lahat ng brakes umiinit. Nako, sure ako na ang dami ko na naman matatanggap na mga mamarunong comment sa comment section. Pero uunahan ko na. Hindi porket nag-English ka, may sense ka na. Tsaka for the record,
hindi ako part ng cancel culture. Pero sana, kung mag-share tayo ng mga tips, wag naman sana kamote tips. Gusto mo ba ng part 2 nito? Comment below! Sana nakatulong. Kasi disgrasya ang aabutin mo dyan. Sobrang delikado at buhay mo ang katapat niyan. Kasi pag uminit ng todo yung preno mo, hindi nakakapit at magugulat ka na lang pag apak mo ng brakes, hindi na humihinto yung sasakyan mo. Yan na yung nagkakaroon ng aksidente dahil nawalan ng preno. Dahil mainit yung preno, hindi na kumakapit. Kaya balik mo na lang yan as urgent as possible. Kaya ingat and always keep safe. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.